Maligayang pagbabalik sa aming channel. Ngayon, tayo lalangoy sa isa sa pinakamalaking misteryo ng kasaysayan, ang nawawalang lungsod ng Atlantis. Ito ba ay isang totoong lugar o isang alamat lamang? Sumama sa amin habang sinisiyasat natin ang mga pinagmulan, teorya at pangmatagalang epekto nito sa kultura. Ang kwento ng Atlantis ay nagmula sa mga akda ng sinaunang Griegong pilosopo na si Plato, sa kanyang mga dialogong Timaeus at Critias na isinulat mga 360 before Christ. Inilalarawan ang isang makapangyarihang sibilisasyon na umiral mga 11,000 taon na ang nakakalipas. Pero sino nga ba si Plato? Si Plato ay isang sinaunang Griegong pilosopo na ipinanganak mga 427 before Christ sa Athens. Isa siya sa mga pinakamaimpluwensyang tao sa kanlurang pilosopiya. Isang estudyante ni Socrates at guro ni Aristotle. Itinatag niya ang akademya sa Athens, isa sa mga pinakamaagang institusyon ng mas mataas na edukasyon. Ang mga gawa ni Plato ay sinulat sa anyo ng mga dialogo, kadalasang nagtatampok ng Socratic questioning upang tuklasin ang mga konsepto ng filosofiya. Ang kanyang pinakasikat na mga akda ay kinabibilangan ng The Republic, kung saan tinatalakay niya ang katarungan, ang perpektong estado at ang teorya ng mga form, na nagsasaad na ang mga hindi material na abstract na form ay kumakatawan sa pinakatumpak na realidad. Ang mga ideya ni Plato ay malaki ang naging epekto sa iba't ibang larangan, kabilang ang etika, teoryang pampolitika, metaphysics at epistemology. Ang kanyang pagsisiyasat sa mga konsepto tulad ng kalikasan ng kaalaman, realidad at ang perpektong estado ay patuloy na nakaka-impluwensya sa pag-iisip ng filosofiya hanggang sa ngayon. Ayon kay Plato, ang Atlantis ay matatagpuan sa kabila ng mga haligi ni Hercules, na ngayon ay tinatawag nating Strait of Gibraltar. Inilarawan niya ito bilang isang utopianong lipunan na may advanced na teknolohiya, malaking yaman at kaangahangang arkitektura, na sa huli ay nawala ng pabor sa mga Diyos at lumubog sa karagatan. Ngunit, ang ulat ba ni Plato ay isang historical na tala o isang alegorya? Maraming scholar ang naniniwala na ito ay nagsilbing aral tungkol sa labis na pagmamataas at mga kahihinatnan ng pagbagsak ng lipunan. Sa kabila ng mga pagdududa tungkol sa kanyang pag-iral, ang paghahanap sa Atlantis ay umatak sa mga mananaliksik, arkeologo at mga interesado sa loob ng mga siglo. Maraming teorya ang nagmumungkahi ng iba't ibang lokasyon para sa alamat na lungsod na ito. Ilan sa mga pinakasikat na teorya ay nagmumungkahi ng Santorini, Greece. Ang pulong ito ay nawasak ng isang pagsabog ng bulkan mga 1,600 before Christ. Naniniwala ang ilan na ito ay maaaring inspirasyon para sa Atlantis dahil sa advanced na sibilisasyong Minoan. Ang Azores, matatagpuan sa karagatang Atlantiko. Ang mga pulo na ito ay iniisip ng ilan na mga labi ng Atlantis. Antarctica. Ang ilang teorya ay nagmumungkahi na may isang nawawalang sibilisasyon sa ilalim ng yelo. Bagaman ang ideyang ito ay kadalasang tinitingnan ng may pagdududa. Sa kabila ng malawak na pananaliksik at pagsisiyasat, walang tiyak na ebidensya ng Atlantis ang kailanman natagpuan. Nag-iiwan ito sa marami ng pagtataka. Maaari ba ang Atlantis ay isang metaphorical warning sa halip na isang pisikal na lugar? Ang alamat ng Atlantis ay nagkaroon ng malalim na epekto sa kultura na nagbigay inspirasyon sa walang katapusang mga akda ng literatura, pelikula
at sining. Mula sa The Mysterious Island ni Jules Verne hanggang sa animated film ng Disney na Atlantis, The Lost Empire. Ang kwento ay patuloy na humuhuli sa ating imahinasyon. Ito ay kumakatawan sa pagnanais ng sangkatauhan para sa mga nawawalang sibilisasyon at mga misteryo ng ating nakaraan. Dagdag pa, ang ideya ng isang teknolohikal na advanced na sibilisasyon ay nagsisilbing babala na nagpapaalala sa atin ng mga potensyal na kahihinatnan ng ating mga aksyon ngayon. Sa mga nakaraang taon, ang mga sayantipiko ay umaasa sa teknolohiya upang tuklasin ang kalaliman ng karagatan para sa mga anumang ebidensya. Ang mga pag-unlad sa sonar mapping at underwater archaeology ay nagbigay daan sa mga kapanapanabik na tuklas ng mga nalubog na lungsod, nakahawig ng mga paglalarawan ni Plato. Bagaman wala sa mga natuklasan na ito ang nakumpirma ng pagkakaroon ng Atlantis. Ipinapakita nito kung gaano pa tayo kalayo sa pag-unawa sa kasaysayan ng ating planeta. Ang bawat natuklasan ay nagdadagdag ng isang piraso sa puzzle na nagpapaalala sa atin na ang karagatan ay naglalaman ng maraming sikreto. Kaya ano sa tingin mo? Ang Atlantis ba ay isang nawawalang lungsod na naghihintay na matuklasan? O isang kaakit-akit na alamat lamang? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Huwag kalimutan na i-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa higit pang pagsisiyasat sa mga misteryo ng ating mundo. Salamat sa panonood at hanggang sa susunod na misteryo at katotohanan. Shoutout kay I Think Pinoy. Pogi, sige na!